Umiiral pa rin sa bansa ang hanging habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. At live po mula sa TV5 Media Center, una sa balita si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, sa mga lugar ang uulanin ng habagat. Yes, Bok, patuloy ang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung ating pinakamaraming mga pagulan ngayong araw na ito hanggang bukas ay nandito sa areas ng Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, kasama dyan ang Benguet at kasama rin po dyan ang Baguio City, maging dito sa Occidental Mindoro. Samantalang ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, meron din tayong mga pagulan dyan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera at magpapatuloy din po ang halos walang tigil na pagulan sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama dyan ang Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac at dito nga sa Metro Manila, nagtaas na po ang pag-asa ng red o umabot na sa red yung ating heavy rainfall warning dito sa Metro Manila ngayong hapon. Samantalang posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan at halos walang tigil na pagulan sa mga areas po ng Cavite, Batangas, maging dito sa Laguna, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at ang ilang bahagi ng Western Visayas, meron ding epekto dyan yung ating habagat. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dyan at posible rin po yung ating mga thunderstorm. Bok? Okay, Bok, hindi ko alam kung kailangan ng crystal ball pero medyo mahirap na tanong. Hanggang kailan mararanasan ng ulan o yung maulan na panahon? Buong linggo ba to? Bok, tama ka dyan. Meron pa tayong at least 3 days na medyo may kalakasan yung ating habagat. At least 5 days na mananatili po itong aktibo. By weekend, meron tayong nakikitang bahagyang paghihina nito or pag-taper down. Pero in the next few days, mula ngayon, bukas hanggang sa darating na Wednesday, may kalakasan pa yung ating habagat na magpapaulan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi nga ng Luzon, particularly sa kanlurang bahagi nito. At sa huling bahagi pa ng linggong ito, doon natin nakikita yung bahagyang pagbaba niya. Pero mananatili ang aktibo po ka, magpapatuloy pa rin yung ating mga pagulan dulot ng habagat. Ako, parang buong linggo yun ha. Okay, meron pa bang inaasang bagyo na tatama sa bansa ngayong linggo? Sa ngayon, wala naman tayong nakikitang bagyo sa loob ng ating area of responsibility pero aktibo itong tinatawag nating monsoonal trough na nakakabit po sa ating intertropical convergence zone. Dito kadalasan nagsisimula yung ating mga low pressure area. Meron tayong low pressure area dito sa loob ng ating PAR, dito sa may eastern section ng Northern Luzon, yan ay huling namata ng pag-asa sa layong 1,000 kilometers sa ating landmass o kalupaan. Ito naman ay hindi natin inaasang tumama sa lupa or maglandfall pero sa pag-asa, meron po yung moderate o katamtaman ng tsansa maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, nananatili ang low pressure area at if ever maging bagyo ito ay bibigyan ng pangalan na Neneng if nasa loob ng ating PAR. Pero ito hindi natin nakikita tatama sa lupa, itong habagat pa rin ang magpapatuloy na maka-apekto sa malaking bahagi nating bansa sa mga susunod pang mga araw. Bok? Okay, Bok, huling tanong. Kung ikaw ang tatanungin hanggang kailan ka magdadala ng kapote at ng bota? Yes, Bok. Araw-araw sa mga susunod na araw pa, actually simula ngayon, dapat ready tayo dahil nga lumalakas na yung ating habagat. At hindi lang kapote at bota yung dadali natin kahit ano pong pananggalang sa ulan. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin, is pumalagi na lamang po tayo sa bahay dahil medyo mahasil tayo sa baha at yun nga. At sa matinding traffic na dulot nitong ating mga pagbaha. At yun nga, maaari din po tayo magkasakit kapag sumusugod tayo sa ulan. At magpapatuloy pa yung epekto ng habagat sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po natin mag-ingat mga kapatid. Bok? Okay, Alvin Pura live mula sa mula dito sa studio. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.